Yan. Naalala mo pa yung top 3 na goals mo? Top 3. Oo. Hanapin ko yung notes ko, coach. Pero parang hindi ko naalala. Ako na lang masasabi kasi may notes ako. So, yung top 3 na inano natin, na-identify, actually yung nilagay mo, na top 3, was to find my balance, to be consistent in showing up for myself, and to be more of what I am right now. So, so far, kumusta yung yung achievement mo sa tatlo na to? Like, on a scale of 1 to 10, and 10 is the highest. Were you able to achieve your your goal, itong tatlong goals na to, and how? Yes, 8 na ako. 8 na ako dyan. Mhm. Kasi imbalance talaga ako dahil panggabi. Oo. So, medyo medyo feeling ko mas marami na ako nagagawa. Ito nga, naghahanap nga ako ng gagawin eh. So, parang Nasobrahan ba sa dumating na, sa bakante? dumating na ako ulit sa point na, ha? Parang ito lang yung ginagawa ko. I want more ulit na gagawin. Hindi na Wow. balance. Naghahanap na ako ng ibang gagawin. Hindi na balance yung hinahanap ko. Gusto ko na ulit maging in balance. Walang challenge, no? Hindi balance. Oo, parang boring na balance na eh. Hanap ulit ako ng gagawin. Mm. Parang ito yung hinahanap mo is actually challenge. Kasi feeling ko hindi ka nag-challenge sa sa current na ginagawa mo. Kasi nga, Yes. stable kasi yung yung trabaho mo. So, for someone like you, let me see ha. Real quick, I'll look at at your profile. Hmm. May ano ba ako dito? Kasi ang alam ko kay 145 ka ba? 150. 155. Parang 5-5. Parang nag-move. 155. Parang yun yung Kasi naalala ko. kung 155, sige, so mag-open ulit ako ng isa pang. I-check natin. Kung 155 kasi, ibig sabihin hindi ka na type 3, type 4 ka na. Nag-move ka na sa type 4. Hinahanap ko yung notes ko eh. Hindi ko mahanap. Go lang. Ayun, 150. Ang nakuha ko, 150. Pero parang 155 to. Mhm. Ay, hindi. Kinopya ko lang ata to. So, 150. 150 yun na nakalagay sa notes. Ito, yeah, 150. Basically, nasa kalagitnaan ka ng dalawang HBP type. So, Casper, masyadong Casper. Nasa sentro ka ng Casperity. Sentro ng Casperity. So, nag-aaway yung dalawang HBP type sa loob mo, yung connector at saka yung activator. Oo. Kaya pala ganito ko, coach. Oo. Parang may dual, may, tawag doon? Split. Split personality. Oo nga. Madalas yan, coach. Pag busy ako, Usual yan busy eh. talaga ako. Normal siya sa Pagka, mga katulad mo na na Casper. Tingnan natin. Meron lang akong meron akong gagawin dito. Saan na ba yun? Let's see. So, interview dapat to, pero parang magbibigay pa ako ng insights. Loading pa yun. nabasa ko pala, coach, yung pinost. Yung? Yung sabi mo, yung pinost mo ngayon ngayon lang, before nung call natin. Yung sabi mo, inaantok ka after workout. Mm. May time ako na ganun, sobrang antok ko. So, tinutulog ko lang din talaga. Pero may time na energized din ako talaga. Ano yung difference? Anong difference sa mo like, sa ginagawa mo? Bakit ka, inaantok ka at times? Bakit Siguro, energized ka at times? siguro yung time na inaantok ako is talagang kulang siguro talaga yung tulog ko. Baka hindi Yeah. talaga enough yung rest ko.
Kaya para Mhm. akong nagka-crush eh, biglang sobrang antok na antok, gano'n. True. Yeah, correct ka naman dyan. Kasi pag inaantok ka after exercise or workout, actually, it's a sign na kailangan mo ng more rest. Pero yung sa amin kasi na part is ano, normally weak talaga yung ano namin, yung biology namin. So, hindi lang ako yung nakakaranas ng ganito na parang palagi siya. Hindi siya yung parang, ay, it's a symptom of something. Hindi. Talagang ganun Mm. siya. Kahit on time pa kami mag-workout sa ano, sa profile. Yun. May inaano ako dito. Well, waiting for that. Sige, proceed tayo sa next na question. So yun, so 8/10 ka dun sa mga goals na ano, nilagay mo. Um, did you experience any struggle inside the VIP coaching? Like, meron ba akong pinagawa? Meron ba tayong implementation na ginawa within the VIP coaching that made it difficult for you? Wala, parang super easy lang. Diba? Parang Parang wala akong super pinapagawa chill. eh. Feeling ko nga wala namang walang bagong routine, walang bagong Mm-mm. hindi major. Meron mga small steps lang, gano'n. Baby Mm-mm. steps lang, yan. Mm-mm. Yeah. Yun talaga kasi dapat eh. Kasi otherwise, kapag binigyan ko kayo agad ng malaking ano, implementation, parang action steps, you will ano, resist kahit pa para talaga sa inyo yung action. So, okay, that's good. And what are your ano naman, biggest wins that highlight any of the resources na ginamit natin within the VIP coaching? Siguro mas naintindihan ko nga na, yan, katulad ng sinabi mo. Ako kasi parang nabo-bore nga ako. Ang bilis ko ma-boring kapag wala masyadong ginagawa yung utak ko, gano'n. So, mas na-gets Mm-hmm. ko nga na I operate that way talaga. Kasi kahit before, parang 'pag hindi ako busy, parang feeling ko purposeless ako, gano'n. Mm-hmm. So, Mm-hmm. yun pala, gano'n pala kasi talaga yung body ko. Mm-hmm. So, dapat lagi kang may ginagawa, in short. Mm. Kailangan nga kasi talaga ng variety ng katawan mo. Variety at saka novelty. So, it's either you're you're doing something, parang ano, yung pinaka sweet spot talaga dyan is you're doing something new para ma-excite yung katawan mo. Mm. Yun nga, kaya naghahanap ako Oh, ng bagong gagawin. yes. It's interesting kasi tinitingnan ko yung hormones, ano, yung hormonal profile mo. Yung pinaka-highest mo is ano, prolactin. Pang ano to ah, pang type 5. Highly active yung prolactin mo. Yung nurturing na side mo. Tapos, sunod is serotonin. Pero potential issues naman siya. Potentially deficient. Hmm. Walang yun lang. Hindi man lang nabanggit yung ano, hindi man lang nabanggit yung adrenaline, which is usually, yun talaga yung ano, yung parang prominent, dominant sa mga type 3 na katulad mo. Pati oxytocin, wala. That's interesting. Let me see. Let me see. Okay. Mm. So, how about now naman, 'di ba? Like nung nag-end yung ano yung coaching. You don't have me anymore, like wala namang sessions ganun. So now that you don't have me anymore and what's left is your knowledge about your profile. Are you still achieving things using what we have done inside the VIP coaching? Yes. Ayun nga, naghahanap ako ng gagawin. Tapos, syempre, dahil alam ko lalo na yung workout sa akin. Importante sa akin yung workout. Kahit minsan tinatamad talaga ako. Hindi, kahit maglakad lang ako, ganyan. Or may gawin ako, maglinis na lang ako, ganyan. Basta gumalaw ako.
O kasi yun yung source ng energy mo eh. And yun, kumbaga, BPP talaga. Like, yun yung body's productivity priority mo. Which is, ibig sabihin, if you do not do it, then your body is not as productive as it can be. So, parang wala ka din choice. Pero at least meron kang cheat code, di ba? Na alam mo na kahit maliliit lang yung gawin mo as long as you're moving. Like, hindi mo kailangan ng dramatic na 3 hours or 2 hours na workout just to see the effect. Mm-mm. Kasi mabilis mag-respond talaga yung katawan mo sa movement. Yun yung ano dun. The reason why it is like movement is your body's number one lifestyle priority is actually because it responds to movement the fastest. So, kung ba, sa lahat ng gagawin mo, whether you're eating the right food, you are organizing your place, or you're socializing, tapos you're also moving, yung pinaka mas mapapansin niya agad is yung movement. So, doon siya agad-agad nagre-respond. Yung ibig sabihin ng lifestyle priorities. So kung Mm-mm. sa manliligaw pa, si fitness yung una niyang sasagutin. Ganun. So, what tools are you still, ano? Aside dun syempre sa fitness kasi yun yung first lifestyle priorities. What tools are you still using until now? And then how is it used? Can you repeat that, Coach? What tools? Ah, like anong tools na pinagdagamit natin inside the VIP coaching ang ginagamit mo pa din aside dun sa syempre yung lifestyle priorities? Wait lang, open ko lang yung, tinitignan ko pa rin tong itong schedule customization. Tinitignan ko pa rin siya. Mhm. Nagagamit mo pa din? Binabasa-basa, binabalik-balikan ko kasi minsan, anong oras nga ba dapat yung ganito, yung gano'n. Mm. Binabalik-balikan ko siya. Mm. Yan, tsaka Lalo yung mo siyang lifestyle babalikan. chrono. Yung Mm-mm. ano? Lifestyle chrono. Ah, Binabalik-balikan ko tong mga. yeah, kasi actually lalo mo siyang babalikan at lalo mo siyang magagamit kapag hindi ka na nasa night shift. So far, yung isa kong mentee, yung pumasok na night shift, day shift na siya ngayon. So nagawa na namin ng paraan para mag-day shift siya. Yay, congrats. Sana ako din. Yeah. Actually, sa ano namin ginawa yun? Doon sa Super Genius. Na ano? Kasi nag-Super Genius din siya. So, Mm, doon namin na-flip yung, doon ako nakapagbigay sa kanya ng ano, ng action steps kung paano siya mag-day shift. So, like, right after ng call namin, na-implement niya kasi agad yung action steps. Kasi parang same lang din naman siya sa VIP coaching na yung maliliit lang na steps, hindi talaga dramatic. Pero nakapag ano siya agad, nakapag day shift. So that was good for her. Tas ang kagandahan nun is hindi niya kailangan i-let go yung mga clients niya na night shift. oh, that's so nice. Hmm. So nagawa namin siya ng parang. And then, ano ba yun? So, eto parang ano na lang, parang feedback na lang. What was or were your favorite parts of the program and why? Tong lagi kong ginagamit, tong lifestyle chrono, tsaka tong Ah, customization. mm. Oh, Kasi yun naman kasi talaga yung maglalaki eh. parang sabi ko, oo nga, dito talaga ako nag-function, nag-agree ako sa kung anong nakalagay dito. Kaya sinasabi ko, hindi mo nga din kailangan mag-agree eh. Kasi hindi naman galing sa akin yan. Galing yan sa katawan mo. Yun nga, nag-agree yung katawan ko doon sa, ano, Yun. hindi pala ako, yung katawan ko lang. Payag na Parang payag anak siya. yan ng katawan mo. Anak siya ng katawan mo. Doon natin kinuha yun. Sabi ko, ang galing talaga nun, amazing talaga. O, diba? Magagamit, like, literal na gagamitin mo siya habang buhay. Mm-mm. So, ito naman, would you recommend this program to others who are considering a similar journey or transformation as you? If so, Yes. why?
Yes, kasi syempre, nung una, nagsimula nga ako na imbalance eh. Tapos ngayon, ano na, mas, kumbaga, nakokontrol ko na yung, kumbaga, imbalance pa rin dahil sa shift ko. But still, mas nakaka-function na ako ngayon, unlike before. Siguro, I love it. Simple pero pero to the, straight to the point. So, what do you wish the program included, or what do you think is still missing and why, based sa experience mo? Well, I think nandito na lahat yung expected ko na, ano, na magagamit ko. So, wala naman akong hinahanap pa outside of this. Mm. So far, ganun din sumagot yung yung ibang mentees ko pag tinatanong ko. Sa tingin mo may kulang ba? Sabihin, parang kumpleto na rin naman coach, wala na akong masasabi. Kasi yung expectation ko is, oo nga, yun lang, yung kumbaga minimal lang yung gagawin, hindi siya super laking pagbabago sa lifestyle mo. So, yun, parang I think fit na fit siya sa mga, mga tamad na katulad. Kasi, kasi super simple lang naman yung binago natin. Hindi naman sobrang laki na, araw-araw ka maganto, ganyan. Wala naman siyang ganun. So far, is it worth it naman sa ininvest mo? Yes, tuwan nga ako dito, coach. Yung workout na yan. Sabi, hindi, sige na, alis na tayo, mag-gym na tayo. Pwede ka maglagay ng gym sa bahay or magbili ka ng mga ng mga, May equipment, may oo, equipment ako, kaya lang, iba kasi yung environment kapag yung mga kasabay mo sa gym is talaga so nag-workout true. din. So, So true. yung tingin ko yung binabayaran ko sa gym is yung environment. Kasi kapag nasa bahay Yes. ako, sobrang tinatamad ako. Pero pag nakita ko yung mga kasabay ko nag-workout, syempre parang G ka din, di ba? Oo, oo. Yan. Yan na yung actually, yan na yung oxytocin mo, tsaka yung um, oxytocin and I think, anong isang hormone ba yun? Progesterone eh. Yeah. Ay, meron ka din palang wait ha. Prolactin, hypothalamic hormones, tapos adrenal steroids, tapos serotonin. Okay. Oh, health is dilemma. Oh, ang dami nito. Oh, I see. So, unahin mo pa din yung fitness mo, pero make sure na you're also using your your genius, and then yung mind mo is kasi your profile consistently emphasizes that your brain needs constant mental stimulation to function properly. So, kumbaga, unahin mo yung fitness mo, then isetan mo yung mind mo. So, kahit yung sa natin, sa coaching is, di ba, food yung next, isetan mo na ngayon yung mind mo. Because without enough mental challenges, you experience anxiety, sluggish thinking, and even create problems just to have something to solve. Holy shit. Your serotonin levels, emotional imbalance, and overall well-being depend on keeping your mind actively engaged with variety and problem solving. That's why fitness talaga. Kasi kapag nagmo-move ka, nagkakaroon ng clarity yung mind mo. But also, fitness or movement without enough mental challenges will still push you to create your own challenges or your own problems just to have something to solve. Ayun. Additional information about your profile. Tapos, yun lang naman actually. Hanggang doon lang yung mga tanong. Anything else that you want to add? Wala, thank you so much, coach. I'm so happy na I joined this program. Thank you. Actually, maganda nga na naka
nakapasok ka on time. Kasi I think kayo yung ano 'no, kayo yung 3 months? Mm. Oo. So, mabilisan lang talaga siya, 3 months. Kasi hindi ko na siya in-offer ulit kasi nga 'di ba yung parang yung marketing ko nun was plus na siya tapos i-increase ko na to 5 times yung price. Yun na, 5 times ko na yung price. So, currently meron na akong nakausap ko na yung first na parang prospect ko for the 5 times na price. Yung ano ko, Super Genius, hanggang kailan 'to? Nag-iipon pa kasi ako. It's always open. Pero ano na siya, 30K na siya. So, yung goal ko kasi is to make it 50K. Kasi sobrang ano niya, sobrang, alam mo yung kausap ko kanina, may super genius na mente ako kanina na call. Ang dami niya makuha na ano, it really depends on what you will ask me. Kasi kung hindi ka magtatanong sa akin ng maayos, hindi marami ang makukuha mo. Kasi sinesend ko naman yung brain profile ahead of time eh. All you have to Mm. do is study your brain profile and ask as many questions as you can within that 1 hour na session. So yung, Mm. imagine yung ano, yung nagawa namin, super, first time na naka-notice ako na, ang dami naming na-discuss sa, ano, sa 1 hour, like, nasama na namin yung bagong positioning niya, tapos, nasama na din namin yung paano siya magkakaroon ng flow, kahit na anak siya, tapos yung mga strategies kung paano niya gagawin, like, very detailed. Tapos natanong din niya na, okay, funnel designer ako, tapos yung na-attract ko na clients is mga SMM na clients. Um, is it okay nag-SMM ako? Nasagot din namin yun. Tapos, nasagot din namin yung, okay ba sa kanya yung, ano, yung 5 minute trading? Tapos, ano yung mga alternatives? Diyos ko, sabi ko, parang ano parang, parang dapat magdala ko ng 75,000 dito sa, ano, sa mga sinagot ko sa ito. Sabi ko mga coach eh, pwedeng case study mo muna ako. Pero, yun na rin naman yung ano, actually, isa siya sa, sino ba yun? Oh, isa siya sa mga nagpa-enroll doon na sa ano sa 30K na ano na price. Kasi nung niran ko siya, nung 'di ba nag-webinar ako nung ano ko